Hi! Hello everybody! I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba yung Walkway Online Arduino Simulator. So dito, gagawa tayo ng isang activities, no? Like for example, the blinking lights with the Arduino. Pero tayo, nasa online using the Walkway. Pero bago lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga nag-likes and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. And congratulations sa lahat ng mga graduates ng Systems Plus Computer College. So shoutout ko lahat ng mga estudyante dyan. Ha? So enrollment is now going on. Okay? So let's get started. Okay, ang today's topic, ipapakita ko sa inyo guys kung paano tayo mag-create ng running and blinking light simultaneously. So dito sa ating activity, gagamit tayo ng Arduino and yung mga components na gagamitin natin like the LEDs and yung mga current limiter which is the resistor. Kaya meron tayong dalawang options na pwedeng gamitin, no? Like for example, Tinkercad, no? So nakalagay yan, Tinkercad 3D Digital Design. Okay, just click nyo lang yung create, then surface. So dito, same lang din to sa sa ibang site na pwede natin gamitin, no? Ang mangyari dito guys, ganun lang din, no? Drag and drop. Okay? So pwede tayo mag-create ng mga lines, no? Doon sa mga designated, doon sa mga parts na pwede natin paggagamitan. Pero sa ating today's activity, ang gagamitin natin ito is yung Walkway, no? So type nyo lang Walkway Arduino Simulator. Okay? Walkway Online ESP32 Arduino Simulator. So dito makita natin guys yung paano tayo mag-simulate with the Walkway Online. Ngayon, click natin yung Arduino, no? So, mag-start tayo from scratch. Okay? Kung makita natin dito guys, meron tayong Arduino. So, pwede nating align yan para magkasya yung ating mga component na idadrag papunta dito sa ating work area. So, dito naman sa left side, ito yung ating mga commands or kayo yung mga programs na gagamitin mamaya. Yung ano ba yung void setup, tsaka yun yung mga void loop. Okay, so gagawin natin yan, erase nyo ba siya. Okay, ngayon, dito sa plus sign, mag-add tayo ng new parts. Like for example, yung gagamitin natin. So kung hindi natin makita, pwede natin i-type, no, breadboard, half breadboard. Okay, so ilalagay natin siya dyan. Okay, ngayon, maglalagay tayo ng tatlong LEDs, na gagamitin natin. So click natin ulit, add a new part. Then, LEDs. So, itadrag na natin siya. Papunta doon sa breadboard. Pwede naman yung Ctrl-C, Ctrl-V. Then, drag din natin siya dyan. Okay, so, Ctrl-V. Save natin siya. Lalagay natin dito sa ilalim. Ngayon, yung ating LEDs, meron tayong mga mga terminal, yung tinatawag natin na cathode and the anode. So ito yung ating LED 1, LED 2 and LED 3s. Okay, so importante yan na makita natin mamaya dun sa ating program na gagawin. Kaya dito sa ating Arduino, ito yung ground, ito yung tinatawag natin na mga digital pins. So sa ground, okay, i-connect natin dun sa terminal ng ating breadboard. Okay, so we have now the ground. Then, magda-drop down ulit tayo ng resistor. Okay, so ilagay natin dito sa terminal ng cathode. Okay, ngayon natin sa i-rotate. Ilagay natin siya dyan sa part na yan. Then, Ctrl-C o Ctrl-V. Okay, lalagay natin ulit siya dyan. Ctrl-V. Right, so, meron na tayong tatlong resistor connected doon sa cathode. Okay, ngayon,
Itong mga resistor niya, ito yung tinatawag natin na ano, no, current limiter. No? Sila yung nagli-limits, control or limits the amount of current flowing in the circuit. Para hindi masira yung ating LED. No? Kasi kung halimbawa, ginawa natin direct, ang mangyari yan, baka masira yung ating mga LEDs. Okay. Ngayon, i-connect natin siya sa ground. Okay. Connect natin siya sa ground. Okay, pwede natin gawin siya na color coded din na kapag ground, magiging black. Okay, so gawin natin siya black para sa electronics kasi pag sinabing black, ito yung ano yung ground. Right. Ngayon, itong mga terminal, no, yung tinatawag natin na electrodes, yung anode, connected naman siya dito sa, for example, dito sa ating digital pin, yung 12, 11, and 10. Ito yung gagamitin natin. So, yung C12, connect natin ito kay LED 1. Okay? Right. Palitan natin kaagad yung ano, kay LED 1. So, palitan natin kaagad ng, ano, ng color or sige, mamaya. So, ngayon, 11. Okay, so si 11, connect natin kay LED 2. And yung 10, connect natin kay LED 1. So ito yung kagandahan dito kay ano kay walkway, no? Automatic niyan i-align yung mga wirings natin. Ngayon papalitan natin guys ng colors yan. Gawin natin siya halimbawa blue. And this one, gawin natin siyang yellow. And yung 12 is yung green. Okay, so kompleto na yung ating circuits. No? Meron na lang siyang tatlong LED. So, ang gawin natin guys, magpo-program na tayo. Ngayon, meron na akong naka-reserve na ginawa ko kanina. No? Ang gagawin lang yan, kukopyahin na lang natin. Kasi pag gagawin pa natin yan ng 1:1, matatagalan pa. Okay, so i-discuss ko na lang ano nga ba yung mga programs na yan. So itong int LED1, no, int LED2 and int LED3, ito siya, no. Ito yung 12, ito yung 11, and this one is 10. Okay. Ngayon kung halimbawa maglalagay pa tayo ng isang LED diyan. So ang gagawin natin yan, i-copy paste lang natin yung LED3, then i-assign natin siya as LED4. Kaya dito sa void setup, yung pin mode, pag sinabi nating pin, ito yung LED1 which is the 12, and yung mode, and pag sinabi nating LED, ito yung output. Okay? So, pin mode 12, LED2, so output, pin mode LED3 is the output. Kaya dito sa loop, void loop, yung LED1, no, lalagyan natin siya ng delay. No, halimbawa, 1,000, 1 second. So, mamaya, experiment natin yan, babaguhin natin. Yung the higher the value, mas mapagal yung ano yung pagpalitan ng ilaw. Okay? So since na tatlong LED yan, so 1, 2 and 3. So dito naman sa void LED 1, no, yung digital write, ang pangyayari dito guys, yung si LED 1 mag-high. Then after ng 1 second, so habang si 2 and 3 is naka-low. After na 1 second guys, si LED 2 ngayon, ito naman ngayon yung mag-high. No, hanggang doon sa marating tayo kay LED 3 na mag-high. So ibig sabihin kapag naka-high yung iba, ay yung iba dyan is maglo-low. Okay? Ngayon pagka isa-simulate natin guys, so halimbawa, let's start. Okay, so makita natin yan, meron siyang LED 1, LED 2, and LED 3. Okay? Ngayon kung halimbawa, papalitan natin yung 1,000, no? Gawin natin halimbawa sa ng 500. Okay, gawin natin siyang 500. Okay, so 500. Okay, so 500. Okay. Okay. So, kapag i-simulate ko yan, okay, kung makita natin na medyo ano siya, no, medyo mas mabilis na siya. So mas mababa yung value, so mas mabilis yung ano niya, yung half a second, no, pwede siya magpapalit ng ilaw. Ngayon, kung halimbawa maglalagay tayo ng isang LED. So mag-add ulit tayo ng new part. Ito naman si LED 1. Gawin natin siya na pang-apat. Okay, same lang din. Control C, Control B. Maglalagay ulit tayo ng
resistor. And ito, connected ulit tayo dito sa ground. Then, yung line, ilalagay natin dito kay LED 4. Right, so kompleto na ulit. Pero tayong 4. Ngayon dito sa ating program, magdadagdag tayo guys, no? So, halimbawa, Control C. Okay, so enter. Control V. So, i-assign natin si LED 4 ng number 9. Kasi pin number 9 si LED. Ito siya, no? So, LED 4. Okay. So, ganun din si pin mode. Okay, kukopyahin nyo lang siya. Control C. Then, enter. Control V. Right? Si LED 4. Right? Ito siya, si LED 4. Yung pin mode, pin is number 4 and since na ito LED is the output. Ngayon, dito naman sa ating void loop, no, yung delay, gagawa tayo ng delay para kay LED 4. So, Control V. So, ito si LED 4. Okay. Then, dito sa ating mga void loop, void LED 1 is on, no? Ang gagawin natin guys, magdadagdag din tayo dito, no? So, Control C, enter, Control V. I-assign natin siya kay number 4. Kaya ang gagawin natin dyan, gagawin natin siyang high. Okay, so ang gagawin natin, blinking light simultaneously, no? Sabay-sabay na sila. Okay, yung high. And ganoon din dito, yung high. Right. Okay. Ito, kukopyahin ko na lang, no? Control C, nilalagay ko rito sa Control V. Right, so Control V. Ito, gagawin naman natin siyang low. Okay. Pan-low siya. Right, so ganoon din. Enter, then Control V. Dito naman naka-high din ulit lahat. Okay, so ganoon natin siyang high. Okay. So, ganun din dito. Dapat naka-high. Okay. So, LED 1, LED 2, and LED 3. So, hanggang dito yan. Since na nagdagdag tayo ng isang LED, guys, ang gagawin natin dito, no, kukopyahin natin to. Kukopyahin. Control C. Ilalagay natin dito siya sa ilalim. Then, void LED. So, gawin natin siyang 4. And ganoon din, digital write 4. Then dito naka-high. Ito gagawin natin siyang low. Okay. Naka-low. Right. Low. Okay, low. Okay. So, kompleto na. So, tingnan mo natin ulit kung tama yung ating mga code. Okay. So, int LED 12, 11, 10, 9. Tapos, LED 1, 2, 3, 4. Delay na 500. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, tingnan natin yung ating simulation. No, start the simulation. Alright, so meron siyang sinabi na meron siyang error, ano? So, digital write LED 4 is low. So, ibig sabihin dito sa ano natin, meron siyang error. Enter. Okay, so lalagay tayo ng closure dyan. Right, so run natin ulit. Yun, so kung makita natin guys na sabay-sabay na nag-umiilaw yung ating mga LED. So, ang gagawin natin ng papalitan natin halimbawa, gawin natin siyang green, gawin natin siyang blue, and ito naman yung okay, green. Then again, start simulation. Right? So, kung makita natin, meron siyang 4 na LEDs na blinking light. So, tinatawag natin na nagbi-blink siya simultaneously. Dahil doon sa ginawa natin digital write na high, low, high, and low. Ngayon, pag halimbawa,
magdadagdag pa tayo ng isang LED. So, ang gagawin lang guys, kukopyahin din natin dito, then ipipaste yan, i-assign natin siya as LED 5. Pero, babaguhin natin ulit dito guys. So, maglalagay tayo ng LED, and kung halimbawa yung pin niya na gamitin natin is 8. No? So, ganun lang kasimple guys. And, working with the Walkway Arduino simulator. Okay, so that's all guys, and thank you for watching. See you on my next tutorial. So bye bye.